Unti-unting nagising si Lindy mula sa kanyang pagtulog. Agad niyang kinapa ang gilid niya, ngunit hindi niya naabot ang asawa. Nasaan siya? Dahan-daang naupo si Lindy, at inilibot ang paningin sa paligid. Ngunit wala si Magnus kahit saan. Ang huli niyang naaalala, ay gabi na pero nagkakasiyahan pa rin ang kanilang mga bisita. Napainom si Magnus kasama ang mga kaibigan nito. Pero hindi niya ito pinigilan, dahil sa kagustuhan niyang makapag-relax din ito. Hindi na ata nakaakyat si Magnus. Sapo-sapo ang balakang na tumayo siya mula sa kama. Inayos niya muna ang sarili, bago minabuti ng bumaba sa sala. Doon ay nakita niya ang ilang mga staff nang nag-ayos ng kanilang party. Nililinas na nila ang mga ginamit nila, pati ang catering staff ay nandoon na rin. "Oh hiha, gising ka na palalbati ni Myrna. Gutom ka na ba? Pumunta ka na roon sa kusina, at ipagtitimpla kita ng gatas." "Sige po, Nay. Narito pa ba sila Papa?" "Oo, pero hindi pa pumapanhig. Pati sila Don Manuel ay narito pa. Abala na nga kami sa pagluluto ng almusal." "Eh si Magnus po, nakita niyo ba?" Nangunot ang noo ni Myrna. "Wala ba sa kwarto niyo?" "Wala po. Hindi ko napansin anak. Sandali at tatanungin ko si Kirei. Nagpakalasing din yun kagabi eh." "Sige po, Nay. Salamat po." "Sige na. Pamaron ka na sa kusina at hintayin mo ako roon." Tumango na lamang si Lindy kay Myrna, at naglakad na papunta sa kusina. Dahan-dahan lang ang paglakad niya, dahil sa malaki na ang kanyang dinadala. Noong makarating siya sa kusina, ay nakita niya agad ang ilan nilang kasambahay na abala sa pagluluto. Minabuti na lang ni Lindy na pumunta sa dining area nila, at doon naghintay kay Myrna. Ilang sandali pa ay dumating si Kirei, na kinukusot-kusot pa ang mga mata. "Good morning, Bessie." Naupo si Kirei sa tabi niya, at tumungo sa lamesa. "Ang aga naman manggising ni Nanay. Ang sakit pa ng ulo ko. May hangover ata ako." Napangiti si Lindy, "Baka naman kasi napasobra ang pag-inom mo. Eh ang sarap ng mga alak." Nagangat ng ulo si Kirei, at tumingin kay Lindy. "Sino nga ulit ang hinahanap mo?" Si Magnus. Nakita mo ba kagabi?" "Si Magnus? Wala ba sa kwarto niyo?" "Wala eh. Ako lang ang nasa kama paggising ko." "Ay, nasaan na kaya yun? Alam ko naman narito pa rin ang mga kaibigan niya. Nasa guest house ata. Baka naroon." Tumayo si Lindy. "Puntahan ko muna." "Saan?" "Sa guest house." Agad na tumayo si Kirei, kahit na mabigat pa ang ulo. "Hindi na. Pagagalitan ako ni Nanay, kapag makita kang naglalakad. Ako na ang titingin sa kanya roon." "Sigurado ka?" "Oo, sige salamat." "Ouch my head." Napabulong si Magnus, habang unti-unting iminulat ang mga mata. Nangunot ang noo niya, noong makitang wala siya sa silid nila ng kanyang asawa. "Where am I? Are you awake?" Agad na napalingon si Magnus sa kanyang tabi, noong marinig ang boses ng isang babae. Nanlaki ang mga mata niya, at tila ba ay biglang nagising noong makita si Genia sa kanyang tabi. Nakapikit pa ito at padapang nakahiga. Balot na balot ang katawan ng kumot, na sa kanyang hinala ay walang ibang suot sa ilalim. Doon ay biglang napagtanto ni Magnus ang kanilang sitwasyon. "What the? Genia, what are you doing here?" Galit na tanong ni Magnus. Unti-unting damilat si Genia. "What? Why are you so loud?" Sinilip ni Magnus ang kanyang katawan. Napaungol na lamang siya noong makitang wala rin siyang saplot. "Akala ko ba nasa Italy ka? Why are you here?" "Anong why are you here? Pinapunta mo ako rito, remember?" Naupo na rin si Genia. Ngumiti siya ng malapad, at akmang yayakapin si Magnus. "I knew you can never forget me." "Stop." Agad na tumayo si Magnus. Hindi niya pinansin ang sarili, kung makita man ang kahuberan. Isa-isa niyang pinulot ang mga damit na nasa cabin, at sinuot ang pantalon. "I don't know what you're talking about. But you need to get up and leave now." "What's the rush? Inaantok pa ako. Matulog pa tayo." Nilingon ni Magnus si Genia. "I don't have time for your games, Genia. Umalis ka na." Marying sabi niya. Ngunit bago pa man makakilos si Genia, ay biglang bumukas ang pinto. "Oh my God! What is this?" Gulat na tanong ni Liza. "What is the meaning of this, Magnus? Bakit? Ano ang?" Nanlaki ang mga mata ni Kirei, noong makita ang sitwasyon.
Pinagpalit-palit niya ang mga tingin kay Genya at Magnus. Unti-unti ay pakiramdam niya biglang lumaki ang kanyang ulo. Hindi man siya ang asawa ni Magnus, ngunit siya ang nasaktan para sa kaibigan, taksil kayo. Ang bababoy niyo, sigaw ni Kirei. Wait Kirei, let me explain. Sinalag ni Magnus ang mga palo ni Kirei. Lindy will know about this. Ani Liza. Wait Liza, don't. Anong don't? Ilang ulit ka nang pinagbigyan ng kaibigan ko, tapos ganito pa rin. Galit pa ring sigaw ni Kirei. Tumigil siya sa pagpalo kay Magnus, at nilingon si Genya. Ikaw, impakta ka. Pumunta ka pa talaga rito para lamandi. Lumapit si Kirei kay Genya, at agad na inabot ang buhok nito. Napatili ang dalaga noong hinhila ito ni Kirei. Hindi naman alam ni Magnus ang kanyang gagawin, kaya hinawakan na naman niya si Kirei, at pilit itong pinigilan. Ang katimu, baboy. Kirei please, get off me, witch. Witch. Ikaw ang witch. Mang-aagaw. Napasinghap si Lindy, noong makita ang nangyayari sa loob ng silid. Kanina pa siya kinakabahan, habang kausap ang kapatid. Wala siyang maunawaan sa mga sinasabi nito. Ngunit ngayon ay unti-unti na siyang sinasampal ng realidad. Anong nangyayari dito? Tanong ni Lindy. Pigil na ang kanyang paghinga, na para bang may nakabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya syunga para hindi maunawaan ang nangyayari. Walang saplot si Genya, na pilit na inaalis ang kamay ni Kirei. Habang si Magnus ay nakasuot lang ng pantalon, Genya. Anong ginagawa mo rito? I told you Lindy, we saw them in the bed together, naked. Ani Liza. Lindy. Agad na binitawan ni Magnus si Kirei, at lumapit kay Lindy. Hahawakan niya sana ito, ngunit agad itong umatras. Let me explain Lindy. Umiling-iling si Lindy. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Ikaw, bakit? Lindy please. It's not what you think. Shut up Magnus. Manloloko ka. Sigaw ni Liza. Napasinghot-singhot si Lindy. Biglang nanikip ang kanyang dibdib, at lalo siyang nahirapang huminga. Sinapo niya ang kanyang tiyan, at tinalikuran ang asawa. Lindy please. Walang nangyari sa amin. Hindi ko alam ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit siya narito. Pagsusumamo pa rin ni Magnus. Manloloko ka. Ani Liza. Malandi kang babae ka. Ito ang dapat sayo. Sigaw naman ni Kirei. Let me go. Ouch. Magnus help me. Napapikit si Lindy, at humawak sa hamba ng pintuan. Parang bigla na lamang nanigas ang kanyang tiyan, at nakaramdam siya ng matinding sakit. Napaungol siya habang hawak-hawak ang tiyan. Lindy please. Talk to me. Pagsusumamo pa rin ni Magnus. Napasinghap si Lindy noong mas tumindi pa ang sakit ng kanyang tiyan. Ah! Sigaw niya. Napatigil si Kirei sa paghila kay Genya, at tiningnan si Lindy. Nanlaki ang mga mata niya, noong makitang may tumutulong pulang likido sa pagitan ng hita ng kaibigan. Oh my God! Binitawan ni Kirei si Genya at tumakbo kay Lindy. Lindy! Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Magnus. Mangganganak na ako. Dad don't do this. I need to see my family. Pakiusap ni Magnus sa ama. Nasa hallway sila ng ospital na pinagdalhan kay Lindy. Kanina pa siya nagpupumilit na makita ang mag-ina. No, I won't do that. Para ano? Para ipahamak na naman ang sarili mong anak. Ani Don Manuel. Hindi mo sila pwedeng makita. I'm his father. Asawa ako ni Lindy. Hindi mo ako pwedeng ilayo sa mag-ina ko. Galit na sinuntok sa kaliwang pisngi ni Don Manuel ang anak. You dare to call them your family. Pagkatapos ng ginawa mo. I told you I didn't know what happened. Umalis ka na Magnus. Bago pa ako ang kumastigaw sa'yo. Sabat naman ni Don Fernan. Hinding-hindi kita mapapatawad, kapag may masamang mangyari sa anak ko at apo ko. Napabuga ng hangin si Magnus. Pinahid niya ang gilid ng labi, at naluluhang tiningnan ang pamilya. Nasa delivery room ngayon si Lindy, at kasalukuyang nangganganak. Dahil sa nangyari ay napaaga ang panganganak nito. Sabi ng doktor ay maaring mangyari talaga iyon, kapag sobrang na-stress ang isang buntis. Malaki ngayon ay ang pagsisisi ni Magnus dahil sa nangyari. Nawala siyang kahit ideya kung paano nga ba nangyari. Ang huli niyang naaalala kagabi, ay umiinom siya ng alak kasama ang mga kaibigan.
Pagkatapos ay nakaramdam na siya ng antok, kaya papunta na sana siya sa kwarto nila. Pagkatapos ay wala na siyang maalala. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa silid na iyon. O kung bakit narito sa Pinas si Genia. I'll come back. Papatunayan ko sa inyo na wala akong alam sa nangyari. All I care is my son and wife. Go now Magnus. Hindi ka na kailangan pa rito. Ani Liza. Tiningnan lang ito ni Magnus. Sa huli ay tumungo siya, at tinalikuran ang mga ito. Nagmamadali siyang bumalik sa hasyenda upang hanapin si Genia. At hindi nga siya nagkamali. Naroon pa rin ang dalaga, ngunit nakakulong ito sa isang kwarto. Sorry sir, hindi ka pwedeng pumasok, pigil ng bantay na nakabantay sa silid. Kailangan ko siyang makausap. Utos ni Don Manuel na hindi siya pwedeng makausap ng kahit na sino, hanggat hindi siya bumabalik. Sorry. Saglit lang. Ano ba? Galit nang sabi ni Magnus. Don't you know me? Nagkatinginan ang dalawang bantay na iniwan ni Don Manuel. Bumuntong hininga ang isa at tumungo kay Magnus. Pakibilasan sir, hindi talaga pwedeng malaman na nakausap mo siya. Tumungo si Magnus. Binuksan na ng bantay ang pinto, at agad siyang pumasok doon. Tumayo kaagad si Genia na nakaupo sa kama. Humarap ito kay Magnus at ngumiti ng malapad. Magnus, I knew you'll come back. Masayang sabi ni Genia. Please help me get out. Magnus. Hindi natuloy ni Genia ang kanyang sasabihin, dahil bigla na lamang siyang sinakal ni Magnus. Nanlilisik ang mga mata ng binata, habang titig na titig sa kanya. Pilit niyang inalis ang mga kamay nito, ngunit lubhang mas malakas ito sa kanya. Magnus, I swear Genia, kapag may masamang mangyari sa kanila, ay hindi ko alam ang gagawin ko sayo. Let me go. Ilang sandali pang sinakal ni Magnus ang dalaga. Hanggang sa noong makita niyang unti-unti na itong nawawala ng malay, ay binitawan na niya ito. Natamba si Genia sa sahig, at agad na umubo-ubo. Are you crazy? Tatapusin mo ba talaga ako? Galit na tanong ni Genia. Dinuro ni Magnus ang dalaga. You, how could you do this? Akala ko ba ayos na tayo ha? Bakit narito ka sa Pinas? At bakit tayo nagkasama kagabi? Ngumisi si Genia. Don't you remember? Ikaw ang nagpapunta sa akin dito. You said you can't forget about me, and it was me that you really. Shut up. That is not true. Nanggigil na hinawakan ni Magnus ang braso ni Genia, at hinagis ito sa kama. Hinding-hindi ko gagawin yun, dahil si Lindy ang mahal ko. Magnus please. Alam ko naman na ako pa rin. Sinasabi mo lang yan, dahil namatay na ang anak natin. Fine. Papayag akong hintayin ka. Hihintayin kita. I said shut up. Hindi ko na kailangan pang marinig ang mga sinasabi mo Genia. Tapos na tayo. Pinapangako ko. Kapag may masamang mangyari sa mag-ina ko, hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Banta niya rito. Tumalikod na siya sa dalaga. Bakit? Ano ang gagawin mo? Napatigil sa paghakbang si Magnus. Itatapon mo rin ako sa ibang bansa. Ikukulong sa bahay at hindi hahayaang makalabas doon. Babantayan na parang preso. Or worse. Ipapatapos mo na ako. Napaismid si Genia. Ano pa ba ang inaasahan ko? You are just like your father. A controller, manipulative. Napapikit ng mariin si Magnus. Ikinuyom niya ang mga palad, at pilit na kinalma ang sarili. Fine. Go back to your family. But I doubt it. Sa tingin mo ba ay maniniwala pa sa'yo si Lindy? Hindi na Magnus. Wala ka nang magagawa pa, kundi ang bumalik sa akin. Sa akin ka pa rin. Hindi na sumagot si Magnus. Nagmamadali na siyang lumabas ng silid. Nagpalipas siya ng ilang sandali sa hasyenda, bago muling bumalik sa ospital. Kahit na hindi siya hinahayaan ng pamilya niyang makita ang kanyang mag-ina, ay gagawa siya ng paraan. Kung kailangan niyang lumuhad, ay gagawin niya para lang makahingi ng tawad kay Lindy. Magpapaliwanag siya rito ng paulit-ulit. Wow Magnus, saan ka pupunta? Sabi ni Kirei kay Magnus. Kagagaling niya lang sa kantin, para bumili ng pagkain ni Lindy. Ayaw kasi nito ng mga ibinibigay ng ospital. At doon nakita niya si Magnus na papaliko sa kwarto ng kaibigan. Hindi ka pwede rito. Kirei please. Kailangan kong makausap si Lindy. Parang awa mo na.
Hindi ka naman naniniwala na ginawa ko yun, di ba? Ngumisi si Kirei. Wow! Nakalimutan mo na ba kung paano ko muntik kalbuhin ang babae mo? Hindi ko siya babae, Kirei. Walang nangyari sa amin, okay. Hindi ko alam kung paanong naroon din siya. Sabihin mo yan sa kaibigan kong hanggang ngayon ay umiiyak. Ang sama-sama mo, Magnus. Ilang beses ka nang pinagbigyan ng kaibigan ko. Ngayon ay muntik pa silang mapahamak ng anak nyo. Wala kang awa. Please, I'm sorry. Paulit-ulit kong sasabihin na sorry. Pero hindi ko talaga ginawa yun. Sandaling tumigil si Magnus. Kumusta si Lindy? Ang anak namin. Hindi mo na kailangan pang malaman, kasi ayaw ka ring makita ni Lindy. Please, Kirei, pagsusumamo ni Magnus. Napaungol sa inis si Kirei, kahit na galit siya sa binata, ay hindi niya alam kung bakit may kung ano sa kanyang loob na nagsasabing paniwalaan ito. Oo na okay lang sila ni Lindy. Pero kailangan magstay sa NICU ang anak nyo, dahil maaga siyang lumabas. Pero parehas silang ligtas sa ngayon. Kasalanan ko ta. Nasa po ni Magnus ang noo. Please, Kirei, hayaan mo akong makita ang asawa ko. Gustuhin ko mang gawin yun, pero hindi pwede. Nag-iwan ng bantay ang tatay mo rito. Hinding-hindi ka makakapasok sa kwarto ni Lindy. Bulong ni Magnus. I'll call you. Dala mo ba ang cellphone mo? Umiling-iling si Kirei. Please, Magnus. Ako naman ang malalagot sa amo ko, kapag ginawa ko yan. Ayaw nilang mapalapit ka ngayon sa kanila. Kaya sorry. Umalis ka na muna. Saka mo na kausapin si Lindy kapag okay na siya. Alam mong hindi ko pwedeng gawin yan. Ilalayo siya ng pamilya ko. Wala na akong magagawa roon, Magnus. Kailangan ko nang bumalik. Kirei. Wala nang nagawa pa si Magnus, noong tinalikuran na siya ni Kirei. Sinubukan niya pa ring sumunod dito, upang makita si Lindy, ngunit kagaya ng sabi nito, ay may hamarang sa kanya. Talagang hindi siya pagbibigyan ng ama na makita ang kanyang mag-ina. Kahit noong pumunta siya sa NICU ay hindi rin siya pinapasok, para masilip ang anak nila. Wala siyang nagawa kundi ang umuwi sa mansyon nila, upang makiusap sa ama. Kahit na hindi pa rin sila nagkakausap ng maayos, matapos ang nangyari noon. What are you doing here, Magnus? Tanong ni Don Manuel sa anak. Nasa loob siya ng kanyang opisina sa bahay, at nagbabasa ng mga papeles. You should go. I'm busy. Dad, please. You can't seriously do this to me. Pamilya ko sila. But yet, you keep on coming back to your ex. That's not true. Then explain to me what happened that night. Bakit narito ang babaeng yun? Hindi ko alam, Dad. Lasing ako nung gabing yun. Wala akong maalala, pero sigurado ako na walang nangyari sa amin ni Genia. At sigurado ako na si Lindy ang mahal ko. Oh really? Kasi iba ang sinasabi niya. And it's not true. Natigilan si Magnus. Wait, what did you do to her? I sent her back to where she belongs. Pero ngayon ay sinisiguro ko na hindi na siya ulit pa makakapanggulo pa. Kagaya ng gagawin ko sa'yo. Nangunot ang noo ni Magnus. What do you mean? Tama lang na narito ka. Tomorrow, you will fly to America, and stay there until you learned your lesson. What? Hindi na ako bata para gawin yun, Dad. At hindi ko pwedeng iwan ang pamilya ko. It's decided. Pumayag din si Lindy. No, she will never agree with this. She's hurt. You hurt her. What did you expect? Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Magnus. Wala sa sarili na lumuhad siya sa harap ng ama. Don't do this, Dad. Please. I can't leave. Hindi ko pwedeng iwanan ang pamilya ko. I need to talk to her. Pinindot ni Don Manuel ang intercom niya, at tinawag ang ilan nilang mga tauhan. Ilang sandali pa ay may pumasok na dalawang lalaki sa loob ng silid. Dalhin niyo siya sa kwarto niya, at siguraduhing hindi makakalabas. No, Dad. Don't do this. I'm begging you. Stop now, my son. It's decided. No, Dad. For once. Hayaan mo naman akong magdesisyon para sa sarili ko. Hayaan mo akong makita ang asawa ko. Dad, you can't do this. Don't do this to me. Bessie, gising ka ba? Tanong ni Kirei sa kaibigan. Inaayos niya ang pagkaing nabili sa lame sita malapit sa higaan nito. Nakahiga patalikod sa kanya si Lindy, kaya hindi niya makita kung tulog ba ito. Nakabili na ako ng pagkain mo. Halika na.
Kailangan mong magpalakas. Sumangot singhot si Lindy. Nakita mo ba siya, Kirei? Natigilan si Kirei. Bumuga siya ng hangin. Sino? Si Magnus ba? Oo, kaso hindi siya pwedeng pumunta rito. Pinagbabawalan siya ni Don Manuel. Nakakatakot pala iyon kapag galit, no? Muling nangilid ang mga luha ni Lindy. Ginawa ba talaga niya yun, Kirei? Talaga bang siya ang pinipili niya? Lindy. Tumayo si Kirei at lumapit sa kaibigan. Naupo siya sa gilid ng kama, at hinagod ang balikat nito. Hindi ko rin alam, bes. Pero nahuli ko sila sa isang kwarto. Walang saplot si Genia, at ang asawa mo naman ay nagbibihis pa lang. Napapikit siya ng mariin. Pero hindi naman tayo sigurado. Nadala lang ako sa galit, kaya nasaktan ko yung babae. Paanong hindi? Hindi siya bumalik sa silid namin, Kirei. Ibig sabihin magdamag niyang ang kasama si Genia. Ang sama-sama nilang dalawa. Pinaikot nila ako. Humagulal si Lindy. Tama na, please. Kailangan mong magpalakas. Kakapanganak mo pa lang. Pero paano ko gagawin yun? Ang sakit-sakit, Kirei. Para akong sinasaksak ng maraming beses. Durog na ako. Nangilid na rin ang mga luha ni Kirei. Niyakap niya ang kaibigan, at sinabayan ito sa pag-iyak. Alam ko. Sorry at nararamdaman mo to, bes. Hindi mo to deserve. Ang bait-bait mo. Paano niya nagawa sa akin to? Bakit? Wala akong ibang ginawa kundi ang mahalin siya, Kirei. Pero ang sakit. Sobrang sakit. Hinagod ni Kirei ang likod ng kaibigan. Hinayaan niya itong muling maglabas ng sama ng loob sa kanya. Hinayaan niyang maging iyakan nito ang kanyang balikat. Kinabukasan ay bumisita sila Don Manuel kay Lindy. Mabigat pa rin ang pakiramdam ng dalaga, pero nakakatayo na ito. Dahil na rin sa utos ng doktor niya, na kailangan na nitong kumilos-kilos para mapabilis ang paggaling. Patawad sa ginawa ng anak ko, Lindy, malungkot na sabi ni Don Manuel. Huwag kang mag-alala, dinisiplina ko na siya. Ano pong ibig niyong sabihin, Dad? Tanong ni Lindy. I will send him to America to learn his lesson. Bukas ng hapon ang flight niya. He'll stay there as long as you wanted. Yes, hiha. Hindi ko kailanman kinukonsinti ang anak ko sa mga maling ginagawa niya. Si Genia, ano po ang ginawa niyo sa kanya? I didn't do anything to her. I just sent her back to Italy. Don't worry, hindi na siya makapanggugulo pa sa inyo ulit. Huminga ng malalim si Lindy. Tumungo siya at hindi na sumagot. Inisip niya maigi ang sinabi nito na aalis na si Magnus. Doon ay bigla siyang nakaramdam ng mas matinding kalungkutan. Aalis si Magnus, na hindi man lang siya nakakausap. Ni hindi man lang ba ito magpapaliwanag sa kanya. Iyan ang tumatakbo sa kanyang isipan. Pumayag po ba si Magnus na aalis na siya? Wala siyang magagawa, Lindy. Don't worry about him anymore. Ang gusto ko ay magpalakas ka na agad, para maalagaan mo na ang apo ko. Kailangan ka ng anak mo. Tumango si Lindy. Sa katunayan ay hindi pa niya nakikita ang anak, dahil noong maipanganak niya ito, ay agad siyang nawalan ng malay. At isa na ring dahilan na hindi pa siya nakalakad agad. Hindi na rin nagtagal si Don Manuel sa ospital. Pagkatapos nitong makausap si Lindy, at makita ang apo ay umalis na rin ito kaagad. Kaya naman ay naghanda na rin si Lindy, para bisitahin ang anak sa NICU. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, habang tinutulak siya ni Kirei sa wheelchair. At noong makita na nga niya ang anak, ay agad siyang napaluha. Kamukhang kamukha mo ang papa mo, anak, lumuluhang sabi ni Lindy. Niyakap niya ng mahigpit ang anak, na agad na nagising noong maramdaman siya, ang gwapo-gwapo mo naman, anak. Nakuha mo ang matangos na ilong ng papa mo. Napabuga ng hangin si Lindy at biglang natahimik. Hindi niya alam kung bakit kanina pa niya bukang bibig si Magnus. Nakita mo na ba ang papa mo, anak? Nakarga ka na ba niya? Sorry kung aalis muna siya, ha? Promise. Magiging buo rin tayo. Hindi lang sa ngayon. I'm sorry. Napahagulhol si Lindy. Kahit na sobrang nasasaktan siya dahil sa nangyari, ay hindi pa rin niya maiwasang mamiss ang asawa. May kung ano sa loob ng pakiramdam niya, na nagsasabing kailangan niyang makita ang asawa. Kahit na durog siya sa ginawa nito, at muntik pang mapahamak ang anak nila, ay hindi niya maitatanggi mahal pa rin niya si Magnus. Ngunit wala na rin naman siyang magagawa. Nagdesisyon na ang ama nito na dalhin muna ito sa Amerika.
Maaring mali pero wala nang dahilan pa si Lindy para pigilan iyon. Pagkatapos niyang bisitahin ang anak, ay bumalik si Lindy sa kanyang silid. Naroon pa rin si Kirei na kanina pa paikot-ikot sa gilid ng kama niya. Kanina pa rin ito pinagmamasdan ni Lindy, at nagtataka na siya dahil para bang hindi mapakali ang kaibigan. Kirei, ayos ka lang ba? Ha? Tumigil sa paglalakad si Kirei, at naupo sa upuan na malapit sa higaan ni Lindy. Oo. Bakit parang hindi ka mapakali? May problema ba? Bumuntong hininga si Kirei. Des, true na bang aalis si Magnus? Pupunta na siyang Amerika. Tumango si Lindy. Oo, nagdesisyon na si Dad. Hindi na namin iyon mapipigilan. At okay lang sa'yo yun. Natahimik si Lindy. Humigpit ang hawak niya sa kumot. Sa tingin mo, mali ba yun? Hindi ko alam. Ikaw, para sa'yo, kaya mo bang mawala si Magnus sa tabi mo? Biglang may kumirot sa dibdib ni Lindy. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ang kaibigan. Akala ko ba ikaw ang nakahuli sa kanya? Bakit parang nagbago ang ihip ng hangin? Kasi, napakamot sa ulo si Kirei, ewan ko ba, may kakaiba akong feeling. Alam mo yun. Oo, galit ako kay Magnus dahil sa ginawa niya sa'yo. Pero hindi ko alam kung bakit parang may mali. Bakit naman? Ano ang mali? Kasi, di ba nung party? Si Genia. Wala man lang nagtanong paano siya nakarating sa hasyenda noong araw na iyon. Muling natigilan si Lindy. Wala ngang nagsabi sa kanya ng mga detalye. Hindi pa rin niya nakakausap ang asawa, kaya hindi pa ito nakakapagpaliwanag sa kanya. Tapos, naalala mo na may iba akong nasi-sense noong araw na iyon sa kapatid mo. Ewan ko lang, ha? Ayaw kong manira. Galit ako kay Magnus dahil sinaktan ka niya. Pero feeling ko ay may ginawa ang kapatid mo Lindy. Nangunot ang noo ni Lindy. Hindi makapaniwalang napangiti siya at umiling-iling. Ano? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, Kirei. Pwede ba diretsahin mo na ako? Noong inihatid kasi kita sa kwarto mo. Bago ako makalabas ng mansyon, ay nakita ko si Liza. May kasama siyang babae at papunta sila sa kusina. Hindi ko nakita kung sino iyon, kasi nakatalikod sa akin. Pero sobrang pamilyar ang postura niya. Lalapitan ko na nga sana, pero bigla akong tinawag ni Nanay. Muling napakamot sa ulo si Kirei. Sayang. Bigla na lamang binundol ng kaba si Lindy. Imposible galit sa akin si ate, pero hindi naman niya siguro magagawa iyon. Do what? Tanong ni Don Fernan dahil sa malalim ang pinag-uusapan ng magkaibigan, ay hindi na ng mga ito napansin ang pagdating ng tatlo. Anong ginawa ng ate mo? Agad na napatingin si Lindy kay Don Fernan. Habang si Kirei naman ay tumayo sa tabi ng higaan ni Lindy. Papa, narito pala kayo. What did I do? Nagtatakang tanong ni Liza na nasa likuran ng ama. Nagkatinginan sina Lindy at Kirei. Napalunok si Lindy. What, Lindy? Are you gonna talk or what? Tanong ulit ni Liza. May sinasabi kasi si Kirei. Sino ang bisita mong babae noong party ate? Babae? What do you mean? Ang daming bisita noong araw na iyon Lindy. Ano ba ito Lindy? Kung ano-ano ang pinag-uusapan ninyo kaysa magpahinga ka, ani Doña Paulina. Let her talk dear, saway ni Don Fernan. Kirei, ano itong tinatanong ni Lindy? Napangiwi si Kirei. Kasi Don Fernan, para kasing may mali. Oo, nagkaroon ng maling desisyon si Magnus noon sa pag-iwan kay Lindy. Pero noong bumalik siya, nakita ko kung gaano niya minahal ang kaibigan ko. Araw-araw niyang pinatunayan kay Lindy. Pati na rin po sa amin. Na si Lindy talaga ang mahal niya. Kaya feeling ko ay hindi niya talaga magagawang lokohin ulit si Lindy, paliwanag ni Kirei. And what do you mean by that? Tanong ni Liza. Hindi ba't ikaw ang sumugod kay Genia noong araw na iyon? Opo. Kaso di ba ikaw ang nagturo sa akin kung nasaan sila? Hindi ko pa nga tinatanong ay sinabi mo na agad sa akin. Napatawa si Liza. What? Paanong hindi ko malalaman naririnig kong tinatanong mo yung mga tao roon. Wala pa po akong tinanong sa guest house. Ikaw agad ang nakita ko roon. Are you accusing me? Hindi makapaniwalang sabi ni Liza. Liza, saway ni Don Fernan. But shiz. Sino nga po yung nakita kong kasama mo papunta sa kusina noong party? Are you insane? Ang daming tao noon sa party.
Marami ring nagtanong sa akin, kung saan ang banyo. Sino nga po? Kirei, ani Lindy. Bamantong hininga si Kirei at tumingin sa sahig. Tiningnan niya ang kapatid na ngayon ay nagpupuyos na sa galit. Ate please, kung wala ka namang ginawa ay paniniwalaan kita. Sabihin mo lang po. Oh my gosh Lindy, ako na nga ang nag-abala para bigyan kayo ng party ng anak mo. Ginawa ko yun dahil gusto kong maging maayos na tayo. Tapos pinagbibintangan mo lang ako ngayon. How could you? Gusto ko lang malaman ang totoo, ate. Pamilya ko ang nakasalalay rito. Lindy, why are you saying that? Ginawa lahat ng ate mo para mapasaya ka sa baby shower mo. Hindi pa ba sapat iyon? Tanong naman ni Doña Paulina. Pero mama, enough. You are ungrateful. How could you be so? Stop. Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Don Fernan sa loob ng silid. Agad silang napatahimik, habang si Lindy ay napaiyak na. Tiningnan ni Don Fernan ang panganay. Liza, did you really do? Femin. Stop Paulina, let me talk with my kids. My gosh dad, hindi. Sino yung babaeng kausap mo? Dad, this is insane. Hindi makapaniwalang sabi ni Doña Paulina. Just answer it. Fine. Okay, sigaw na rin ni Liza, si Genia ang kausap ko. Tiningnan niya si Kirei. Are you happy now? Ano ang ibig mong sabihin ate? Tanong ni Lindy. Ako ang nagdala kay Genia rito sa Pinas. Pinlano ko ang lahat para lang magkasira kayong mag-asawa. Sabi ko na nga ba may binabalak ka eh. Ani Kirei. Napasinghap si Lindy. Bakit? Ate bakit mo nagawa sa akin to? Liza, because I hate you. Lahat na lang ikaw. Lahat na lang sayo. Puro na lang sayo. For once gusto ko naman makita kang miserable Lindy. And I won. Nagawa kong paghiwalayin kayo ni Magnus. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Don Fernan sa panganay na anak. Nagulat sila Lindy at hindi agad nakapagsalita, dahil sa ginawa nito maliban kay Doña Paulina. Liza, dinaluhan ni Doña Paulina ang panganay. Inalalayan niya itong tumayo dahil natambo ito. Fernan, ano ba? How could you do that to your sister, Liza? Wala siyang ibang ginawa kundi ang makipag-ayos sa inyo. I know how you threat her but I remain silent. Pero mukhang mali ata ang ginawa ko dahil ang anak ko naman ang naagrabyado. Fernan, shut up. Dad, naluluhang tawag ni Liza sa ama. What do you mean? Anak mo rin ako, Dad. Yes, Liza. Pero hindi ko kayang konsentihin ka sa ginawa mo ngayon. After all I gave to you. I gave you life. Fernan, tama na. Ikaw ang tumigil na, Paulina. You promised me that you will love Lindy like yours. Pero ano ang ginawa mo? Ibinenta mo siya. Mabuti na lang at sa kumpare ko. Pero paano kung sa iba? I can never forgive you. Papa, ano ang sinasabi mo? Tanong na rin ni Lindy. Right, siguro nga panahon na para malaman nyo ang totoo. At sana mapagtanto mo ang matinding pagkakamali mo ngayon Liza. Fernan please. I'm begging you. Anak mo silang dalawa. Parehas mo silang anak. Ikaw ang may kasalanan nito Paulina. Masakit para sa akin ito. Parehas ko kayong anak, oo. Pero sa papel lang Liza. What? You are a child of cheating Liza. Anak ka ng mama mo sa naging lalaki niya. No. Shut up Fernan. Don't do this. Humagulal na si Doña Paulina. You promised me you will never say this. You promised. Napanganga si Liza. Unti-unti siyang tumayo, at hindi makapaniwalang tiningnan ng ama. What? Yes. But I still love you as my daughter. But this is too much and I can never allow this to continue. Bigla na lamang tumawa si Liza, habang umiiyak pa rin. So that's why. Kaya pala kahit na ano ang gawin kong patunay sa sarili ko sa'yo, ay hinding-hindi mo ako makikita. Kaya pala kahit halos hatiin ko na ang sarili ko, para maabot ang pangarap ko bilang model at katulong mo sa kumpanya ay wala pa rin. Kay Lindy mo pa rin ibibigay ang lahat. That's not true. I saw it Dad. Sinabi mo na rin naman sa akin ang totoo. Bakit hindi mo nalahatin, ha? Nakita ko ang last will mo, at lahat ng ari-arian mo ay iiwanan mo kay Lindy. At ano ang ibibigay mo sa akin? Isang mansyon at pera, just because I'm not your biological daughter. You're unfair, Dad. Liza, no.
Ayaw ko ng makarinig pa sa Dad. Tumingin siya kay Lindy. At hinding-hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. I'm out of this family. Liza, wait. Diyos ko. Nasa po ni Doña Paulina ang kanyang dibdib. Paano mo to nagawa, Fernan? You promised me. Hindi lang naman ako ang nagkasala, ikaw rin. Pero bakit sinaktan mo ang anak ko? At least I didn't do it while we're still okay. Inako ko pa rin siya kahit hindi ko rin anak si Lindy. Pero bakit tinakwil mo ang anak ko? I can never forgive you on what you did, Fernan. Never. Ani Doña Paulina at sinundan ng anak. Napabuntong hininga si Don Fernan. Hindi niya gusto ang nangyari, ngunit masakit para sa kanya ang ginawa ni Liza. Tiniis niya ang mga pakikitungo ng mga ito kay Lindy, dahil alam niya ang rason ng kanyang asawa. Pero hindi niya kaya itong muntik pa siyang mawalan ng anak. Papa, ano yung sinabi ni Mama? Tanong na ni Lindy. Nilingon ni Don Fernan si Lindy. Lumapit siya rito at naupo sa tabi ng higaan nito. Pwede mo bang iwanan muna kami, Kirei? Sige po, Don Fernan. Naglakad na palabas ng kwarto si Kirei. Papa, I was heartbroken that time. Nalaman kong may lalaki ang mama mo. She actually left me because of him. His true love, she said. Then I met your mother. It was brief, and I didn't know that you'll come. Nagkaayos na kami ng mama mo. Umuwi siya sa akin dahil iniwan din siya ng naging lalaki niya noong mabuntis siya. Dahil mahal ko ang mama mo, I took her again. 4 months na si Liza noong may kumatok sa bahay namin. It was your mother, asking me to take you. She said you are my child and I confirmed it. You are my daughter. Napaluha na si Lindy. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Kung bakit ganun ang pakiramdam niya sa kanyang ate at ina. Kung bakit kahit ano naman ang gawin niyang pagiging mabuting anak sa kanyang ina, ay hindi pa rin siya nito makita. Kaya pala, dahil hindi siya nito tunay na anak. Sumagot na ba? Tanong ni Lindy sa kaibigan. Hindi pa rin bes Mukhang hindi niya hawak ang cellphone, sagot ni Kirei. Tiningnan niya ang kaibigan na panay ang ngiwi, habang nakaupo sa kanyang tabi. Sigurado ka bang kaya mo na? Baka naman duguin ka dahil sa ginagawa nating ito, nag-aalalang sabi niya. Wala akong pakialam, Kirei. Kailangan kong mabutan si Magnus. Ani Lyra. Kinabukasan, noong tanghali ay napagdesisyonan ni Lindy na harapin si Magnus. Ngunit noong tumawag siya sa mansyon ng mga ito ay wala na ito roon. Hindi rin niya makontakt ang biyenan, kaya wala siyang magawa kundi ang puntahan ito sa airport. Pero bes, nag-aalala ako sa iyo Kirei, please. Hindi ko pwedeng hayaan na umalis siya nang hindi man lang kami nakakapag-usap. Maluha-luha nang sabi ni Lindy. Kanina pa siya hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Para bang gusto na niyang palitan ng driver nilang nagmamaneho ng sasakyan, at paliparin ang kotse makarating lang agad sa airport. Ngayon na malinaw na ang nangyari, ay hindi niya pwedeng hayaan na umalis na lang basta-basta ang asawa. Wala itong kasalanan at hindi nito ginusto ang nangyari. Karapatan nitong malaman ang totoo. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa airport. Kahit hirap na maglakad, ay pinilit pa rin ni Lindy ang sarili. Kasama na nila ang kanyang driver sa paghahanap sa loob ng airport kay Magnus. Nakita niyo ba? Wala po, ma'am. Halabes. Parang nakaalis na sila, malungkot na sabi ni Kirei. Agad na tiningnan ni Lindy ang kaibigan na nakahawak sa kanyang braso. Tiningnan niya ang board na pinagmamasdan nito. Nakita niya agad sa screen ang mga pupuntahang bansa ng mga eroplano roon. Napukol ang kanyang tingin sa Amerika. Take off. Ano ang ibig sabihin nun? Nangilid na ang mga luha ni Lindy. Nakaalis na siya. Sandali, maupo ka muna rito, at baka duguin ka na, okay? Ayaw ko, Kirei. Kailangan kong malaman kung narito pa si Magnus. Napaiyak na si Lindy. Hindi ko siya pwedeng paalisin. Pero bes, baka naman mabinat ka. Mas lalo mo siyang hindi makikita. Maupo ka muna rito, at ako na ang magtatanong sa mga staff dyan, kung nakaalis na ba talaga. Mahigpit na hinawakan ni Lindy ang kamay ng kaibigan. Please, Kirei, hanapin mo si Magnus. Oo bes, maupo ka muna, please. Sinunod ni Lindy ang kaibigan. Kahit na hindi niya gustong maiwan. Nag-aalala siya na baka nakaalis na ang asawa.
Hindi niya siguro kakayanin, kung hindi man lang niya ito makakausap bago ito makaalis. Naupo siya sa waiting chair, at doon ay iniwan siya ni Kirei. Pumunta ito sa unahan, kung nasaan may mga nakapilang mga pasahero. Doon ay nagtanong si Kirei sa staff. Panay naman ang dasal ni Lindy, na sana ay hindi pa nakakaalis ang asawa. Hindi nagtagal ay bumalik si Kirei. Pakiramdam ni Lindy ay may bumarang kung ano sa kanyang lalamunan, noong makitang bagsak ang mga balikat ng kaibigan. Kirei, ano raw? Tanong niya. Tatayo sana siya, pero pinigilan siya ni Kirei. Ano? Sabihin mo. Huminga ng malalim si Kirei. Bes, nakaalis na raw ang eroplano na papuntang Amerika, Leon daw ang huling flight, kaya ibig sabihin ay nakaalis na si Magnus. No, nangilid ang mga luha ni Lindy. Umiling-iling siya, hindi pwede Kirei, narito pa si Magnus. Alam ko, kailangan ko siyang makita. Napaiyak na siya. Bes please. Tama na, wala na siya. Wala na tayong magagawa pa, malungkot na sabi ni Kirei. Hinagod niya ang likod ng kaibigan, at sinubukan itong alun. Hindi ako naniniwala Kirei. Hanapin natin si Magnus. Nagmamadali siyang tumayo, kailangan ko siyang. Napadaing ng malakas si Lindy, noong bigla siyang makaramdam ng matinding pagkirot sa kanyang tiyan. Lindy, kuya, tulungan mo ako. Agad na inalalayan nila Kirei si Lindy na makaupo ulit. Diyos ko Lindy, bumalik na tayo sa ospital. Naghi-hysterical nang sabi ni Kirei. Bakit? Aray ko, bamo ka yung tahi mo. Sigaw ni Kirei, sa ospital kuya. Dali. Agad na umikot ang paningin ni Lindy, noong makita ang tumutulo niyang dugo. Muli siyang nakaramdam ng pagkirot, kaya lalo siyang nahilo. Naramdaman na lamang niya na bigla siyang umangat. Kaya ipinikit na niya ang mga mata. Ngunit bago pa man siya mawala ng malay, ay narinig niya ang pamilyar na boses. Lindy, sa ospital. Ilang oras ding nawalan ng malay si Lindy. Muli siyang sumailalim sa operasyon, dahil sa nangyari sa kanya. Napag-alitan din si Kirei dahil sa nangyari dito. Mabuti na lamang at hindi nagalit dito si Don Fernan, dahil naligtas naman agad si Lindy. I don't want this to happen again Kirei. Ani Don Fernan. Opo Don. Sorry po ulit. Huwag ka mag-alala Don Fernan. Ako na ang bahala sa anak ko. Pagagalitin ko ito ng sobra dahil sa nangyari, ani Myrna. No need. Basta ayaw ko nang mangyari pa ito ulit. Look what happened. Muntik nang mapahamak si Lindy. It's okay papa. I'm sorry kasalanan ko rin kung bakit nangyari ito kay Lindy, ani Magnus na nasa tabi ni Lindy. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ng asawa, at hindi inaalis ang mga titig dito. Noong paalis na sana si Magnus, ay nagawa niyang takasan ang mga bantay na ibinigay sa kanya ni Don Manuel. Kaya naman ay hindi siya nakasakay sa eroplanong dapat na maghahatid sa kanya papuntang Amerika. Papalabas na sana siya noong marinig niya ang sigaw ni Kirei. Bumuntong hininga si Don Fernan. You are here because my daughter risked her health for you Magnus. Pero hindi ibig sabihin noon ay okay na ang lahat. Ayaw ko lang na maulit ang nangyari. I'm sorry papa, kasalanan ko ang lahat, pero hindi ko niloko ang anak mo. I swear. I know Magnus. Anyway, kailangan ko na ulit bumalik ng kumpanya Myrna, ikaw na muna ang bahala sa anak ko. Pagpahingahin mo muna si Kirei sa hacienda, at mukhang siya ay napagod. Opo Don Fernan, masusunod po. Aalis na ako. Mag-iingat po kayo. Muling sinulyapan ni Don Fernan si Lindy bago ito umalis. Doon lang nakahinga ng maluwag si Kirei, at agad na naupo sa sofa. Akala ko katapusan ko na. Kabadong sabi ni Kirei. Agad na lumapit si Myrna sa anak, at pinalo ang braso nito. Katapusan mo na talaga. Paano kung napahamak ang kaibigan mo? Sorry nanay. Ayaw ko naman sana. Kaso gusto kasing makita ni Lindy si Magnus. Napailing na lamang si Myrna. Halika na at ihahatid na muna kita sa hacienda. Magnus, pwede bang iwanan ko muna sa'yo si Lindy? Saglit lang ako. Opo nay. Ako na ang bahala sa asawa ko. Hindi ako aalis dito sa tabi niya. Sige. Bye Bessie. Halika na. Napangiti na lang si Magnus dahil sa mag-ina. Noong makaalis na ang mga ito, ay muli niyang pinagmasdan ang asawa. Lalo siyang nakonsensya, dahil halata sa mukha nito na nasasaktan ito.
Pero ang pinagtataka niya ay kung bakit siya nito hinanap pa talaga sa airport. I'm sorry Lindy. Hindi na ako aalis sa tabi mo, I promise. I'm really sorry. Ilang sandali pa ang lumipas, ay hindi pa rin nagising si Lindy. Minabuti muna ni Magnus na bisitahin ang anak. Hindi na niya inintindi pa ang mga nakakakita sa kanya, at napahagulhol nang makita ang anak. Ni hindi man lang niya ito nakita agad noong ipinanganak ito. I'm sorry, my son. Kasalanan ko ito. I promise hindi na ako ulit magkakamali sa inyo ng mami mo. I'm really sorry. Matapos bisitahin ni Magnus ang anak, ay agad siyang bumalik sa kwarto ng asawa. Doon ay nakita niyang nakadilat na si Lindy at umiiyak. Lindy masayang tawag niya sa asawa. Agad siyang lumapit dito at hinawakan ang kamay. Thanks God, you're awake. Maluhaluhang sabi niya. Hinalik-halikan niya pa ang kamay ni Lindy. Magnus. Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Oo Lindy ako to. Akala ko nakaalis ka na. Hindi. Nakatakas ako Lindy. Tapos nakita ko kayo sa airport kaya ito. Kasama mo na ako. Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko iniwan mo na ako ulit. Humagulaw si Lindy. Pero mariin niyang pinigilan ang sarili, dahil nakaramdam siya ng kirot sa may puso niya. Hindi na mangyayari yun. I am here now. I'm sorry sa nangyari. Hindi ko alam kung ano ang nangyari noong gabing iyon. But I swear Lindy. Walang nangyari sa amin ni Genia. Hindi kita niloko. Ikaw ang mahal ko. Tumanggaw-tango si Lindy. Alam ko Magnus. Nalaman ko na ang totoo. What do you mean? Si ate ang may gawa. Mahabang kwento. Pero alam kong nagsasabi ka ng totoo. Kaya please, huwag muna ako uulit iiwan. Napangiti si Magnus. Of course. I will never leave you, my sunshine. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita Magnus. Pinapangako ko na ikaw lang ang paniniwalaan ko ngayon. Ipaglalaban ko palagi ang pamilya natin hanggat kumakapit ka sa akin. Mahal na mahal kita. You don't have to say that. Dahil araw-araw ko ring patutunayan sa iyo na ikaw lang ang mahal ko Lindy. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw at ang anak natin. Ikaw ang muling nagbigay ng kulay sa buhay ko. I love you so much my sunshine. Napangiti ng malapad si Lindy. Kahit na siya ay lumuluha ngayon ay alam niyang dahil na iyon sa labis na kaligayahan. Ngayon ay sigurado na siya na hindi na sila muli pang magkakahiwalay ng kanyang asawa. I love you too Magnus.